only to find out na doon mismo sila nagsisiksikan sa isang kwarto. Ang pinakamahirap sa OFW, pag may sakit ang anak mo, ang kaya mo lang gawin, anak, pagaling ka. Now guys, you need to wake up. Do you really believe na yan ang klaseng buhay na gusto nyo? Minsan, nag-aaral tayo, excited na excited tayo magtrabaho. Nung nagtrabaho ka, excited na excited ka mag-retire. Nung nag-retire ka, nakalimutan mo palang mabuhay. Guys, pinulong na tayo ng 16 years sa loob, 4 na sulok ng kwarto natin. Huwag na po kayong pumayag na ikulong pa kayo sa 4 na sulok ng trabaho nyo. Magkano lang kinikita? Do you really believe na yan ang worth nyo? Sabi nga, you know what is the pinaka-weird part sa tao? We're so busy making money, neglecting our own health, and in the end, we're going to spend all our money to save our health. Di ba ang weirdo nun? Nagtatrabaho ka, nagtitipid ka, kakain ka ng instant noodles, mga fast food, para mabilis. In the end, uubusin mo naman yung pera mo sa kagagamot sa katawan mo. Ayaw nyo bang mabuhay na nakasmile? Na nakasmile na hindi mo pinipilit kasi ang Pilipino typical na masayahin. But deep inside sa ngiting yan, grabing sakit ang dinadaanan niyan sa buhay. Ayaw nyo ba yung ngiti nyo maging genuine na totoong masarap na masarap talaga yung ngiti mo? Bridge, if you want to cook. Pag mayaman na po kayo, bakit? When I started, may ginibap din ako. Anong ginibap ko? Unang-una, ginibap ko manood ng Naruto. Importante magkakaiba sa tao, right? Kaya pwedeng tawag, parang cartoons, hindi. Love ko yung anime eh. Parang bata, agawan mo ng candy, iiyak yan. Yung matanda, agawan mo ng candy, pagtatawanan ka. The same yung value, pero magkaiba yung effect sa tao. Now, balik tayo dun sa Naruto. Ito yung pinaka-epic sa akin. Gustong-gusto ko manood. Tuwing dumadaan ako sa bahay namin at may nanonood ng TV, may pinapatalasas yung Naruto, hindi ko magawa panoorin. Bakit? Kailangan ko mag-OPP. Kailangan ko mag-present. Yung mga gimmick, kinakansyon ako ng mga kaibigan ko kasi hindi na daw ako gumigimik. Sabi ko, sige, unahin ko muna to. Ito ang pinakamaganda. Yung mga kaibigan ko, bumalik pa rin gimmick na gimmick. Ako, inuna ko to. Marami akong mga nasacrifice. Birthday ko, nasa Lucena ako, nag-OPP ako. May sila, kumpleto. Ako, nag-iisa kasi nag-OPP ako. But ito ang pinakamaganda. Nung kumita ko ng malaki, 2008, ang unang-una kong ginawa, bumili ako ng computer. Bumili ako ng computer sa bahay, nagpakabit ako ng internet, hinanap ko yung Naruto na website, sinimulan ko, first episode, hanggang ngayon, updated na po ako. Ito pa, ang daming gimmick nila na hindi ako nakasama. Pero okay lang pala, bakit? Nung gumimik naman ako, hindi naman kumukonti ang gimikan habang tumatagal, dumadami. Sila, na-stuck sila kagigimik sa Bicol. Ako nakagimik ng Manila, nakagimik ng Europe, nakagimik ng Las Vegas, nakagimik sa Now, kung magkukwentuhan kami ng buhay, mas grabe yung kwento ko na ngayon. Bakit? Nung tinitingnan ko yung mga picture ko sa Facebook, inilabutan ako sa sobrang dami nang nangyari sa akin. Now, ito yung point ko. Magkakaiba tayo ng gusto sa buhay. Pero isa lang sure ko, the moment ito, magiging list priority nyo, yan ang pinakamasaya nyong buhay. Anong list priority? Hindi mo iniisip to. Nagbabayad ako ng bills ko 1 year advance. Bakit? Tamad pa pumila. Totoo naman, di ba? Bakit ko perfect example ko, may event ang in. Kailan ba yun? No, March 2. March 2. Nananahimik ng apart yung sasakyan ko dun sa harapan ng Cuneta, sinagi ng motor. O di pagpunta ko, may gas-gas yung Porsche. Nakita ko yung nakatama, nanginginig na sa takot kasi pinag-ikutan na. Di sabi ko na, sige umalis ka na, manonood pa ako sa loob. Bumalik ako, sabi sa akin, ba't hindi ka malang na-stress na nasagi yung Porsche mo? Eh sabi ko, yun ang ibig sabihin, may Porsche ako eh. Kayo, kung wala kayong Porsche, masasagi ba? Di ba malabo naman yun? Mamili kayo, may Porsche na sasagi o walang masagi kasi wala kang Porsche. Diba? Now, ito lang ang point ko. In the end, money is just a piece of paper.
Pero ang pinakamaganda, pag sobrang laki ng kinikita mo, hindi na to siya magiging importante. Ano magiging importante? Health mo, happiness mo, time mo sa loved ones mo. You could decide kung kailan mo sila gusto kasama. Kung gusto mo araw-araw, ikaw tagahatid, taga-sundo. Pag PTA meeting, hindi mo na kailangan bulahin ng anak mo na anak. Pasensya na may problem. Pwede mo nang puntahan. The choice is yours. Ang point ko guys, we're not asking your entire life na gawin to. We're just asking, ano ba naman 1, 2 taon? After, pag kumikita ka na ng malaki din, go on kung ano talaga love mo sa buhay mo. Kasi isa lang sure ko, bakit hindi tayo nagiging successful? Kasi hindi naman yan ang gusto mong gawin. Sa mga nag-work, if I'm going to give you 10 million right now, magpapasok ka pa ba bukas sa trabaho mo? Yeah. If the answer is no, ibig sabihin hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kasi pag masaya ka sa ginagawa mo, even if you're earning so much, still yun pa rin ang gagawin mo. But the problem is, maraming nagbigay ng pangarap para sa atin. Maging nurse ka kasi yan ang uso. Sundin mo yapak ng magulang mo. But in the end, walang nakakaalam ng totoong happiness natin kundi sarili natin. Ibang pinakamasarap, sabi nga nila, mararamdaman mo yung tinatawag na wholeness or wala ka nang hinahanap sa labas the moment ang ginagawa mo kung ano yung masaya kang gawin. Now guys, sabi nga, kinikilabutan kami bakit? Para sa amin ang nagsisimula pa lang. Kung ganito na karami ang nagkaroon ng result, kung ganito na karami ang tao gabi-gabi, ano na lang kaya pag sa susunod, doon na tayo mismo sa sarili natin building, nasa more than 8 sources tayo. Gaano kaganda? First floor to, binanggit ko sa video 20 stories, pero actually it's more than. Mga nasa 30 stories. First floor to 15th floor commercial. Doon magkakaroon sa baba, BDO. Para pag nag-in-cash ka, baliw talaga. Hindi tayo masisita sa baba. Bakit? Sila nag-renta sa atin eh. First floor to 15th floor commercial, pati office natin nandun na. Ang maganda pa, magkakaroon tayo doon ng food court na iba't ibang klaseng kainan. May Pampanga, Baguio, Iloilo, Bicol. Guys, eto, imagine nyo, ang market natin ngayon hindi lang nagtatapos sa Pilipinas. We have already 11 branches all over the world. Na-imagine ba pag pumunta doon, tapos yung prospect mo pinapakain mo sa iba't iba, tapos parang naikot na rin niya ang Pilipinas habang kumakain siya doon? Balik yun! Second, magkakaroon tayo ng office na hindi yung typical na opisina. Parang i-search niyo po yung office ng Google, makikita niyo yung parang player area na cool siya, hindi siya masyadong kailan seryoso sa buhay. Pwede kayong yumaman at araw-araw maging masaya. Tama na kailangan naka-uniforme ka, hindi pa ba nagsasawa ng sa school, yan ang ginagawa mo, hanggang ngayon ba ganyan pa rin? Diba? Hindi tayo robot na dapat may ID palagi, pwede naman wala eh. Okay, now, balik tayo doon sa first floor and 15th floor, ito pa nakakabaliw. 16 to 30, doon po titira yung mga taga-aim. Ibig sabihin, nai-imagine nyo ba na, after nasa ka, nandito sa taas, racket ka sa bahay yun. 16 to 30, lahat mga member ng AIM. Sa baba, nagbabaliwan. Nakita mo gaano ka-positive yung mangyayari sa energy ng lugar na yon. And ito pa pinaka. Yung buong building ngayon naka-LED. Puno ng ilaw yung buong building. Kapag sasabihin ko sa inyo guys, pag pumasok kayo sa opisina ngayon, parang wala ka sa Pilipinas. Yun ang pinakamaganda. Kumbaga, the building itself, gagawin na yung pag-close deal sa prospect mo nang hindi ka pa nagsasalita. Sa mga hindi pa po member, I'm challenging you. We've made it ganito kahaba, ganito kalayo, nang ang dami pang nagtatawa at hindi naniniwala sa amin noon. Ultimo kami, nagugutom. Ultimo kami, ganito, nagpapapower, pero tirek ng mata namin kasi maghapon na kami hindi kumakain. Kung nagawa namin before na maging successful dahil sa talagang desidido lang kami, what more pag naitayo na yon? Guys, pagdududahan nyo kami kung illegal or hindi, ikatabi namin SEC. Ang labo naman siguro katabi mo SEC tapos illegal yung kumpanya mo, di ba? Parang kumbaga, we have nothing to prove. Ang tanong na lang dito, kailan mo gusto na pagdating ng oras,
Ikaw naman ang nakatayo at kwento mo naman ang pinukwento. Gaano kasarap. Guys, last question. If your life will be a movie, papanoorin nyo ba kung magiging last day nyo ngayon? Na-imagine nyo gaano ka-boring buhay nyo. Nag-school, nagtrabaho, umaga pa ulit-ulit. Now, if the answer is no, tonight is the night. Baguhin mo na yung script ng buhay mo. Baguhin mo yung routine ng buhay mo. Make it so exciting na ultimo ikaw at ultimo lahat ng kaibigan mo papanoorin yung kwento ng buhay mo kasi sobrang ganda. Again, this is Josephine. Good morning. Thank you. Si Johnny, text mo na lang ako. Oo. Wala